Update naman tayo sa planong transport strike ng grupong Piston sa Huwebes, March 19. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Yes, Rafi, ayon kay Piston President Camo de Floranda, kailangan iparating sa gobyerno ang kalagayan ng mga tsuper ng public utility vehicles na umaaray sa pagtipa ng presyo ng crudo na laking pahirap umano sa mga mamamayan, superman o commuter. Nagpunta ang Piston kasama ang mga kinatawan ng grupo ng mga kabataan at mamamayan sa Welcome Rotonda sa Quezon City para igit sa nilang mga panawagan. Kasama na rito ang pagtanggal sa oil deregulation law at pagbabalik sa industry ng langis sa kontrol ng gobyerno para madaling matugunan ang mga krisis kagaya nito. Nananawagan din sila sa pagtigil na ng gyera sa gitnang silangan sa pagitan ng Israel, Amerika at Iran na labis na nakaapekto sa supply ng langis na nagmumula sa Middle East na siyang itinuturing na dahilan sa pagtipa ng presyo ng produktong petrolyo sa buong mundo. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Present ang ilang kapuso stars and personalities sa Philippine Book Festival sa Mandaluyong. Kabilang dyan ang mga bida ng Encantadia Chronicles Sangre na sina Bianca Umali, Kelvin Miranda at Angel Guardian. Kabilang sila sa mga guest sa launch ng unang collectible book ng GMA series. Naroon din si Tom Rodriguez na binasa sa audience ang librong Si Jose at ang Mahiwagang Taguri na akda ni Nelson Canlas ng GMA Integrated News at ng aktres na si Yasmin Curdy. Tampok sa Philippine Book Festival na nagtapos itong weekend ang sari-saring libro mula sa iba't ibang genre gaya ng fantasy, children's literature, religion and spirituality at iba pang fiction at non-fiction genres. Gold medalist si Pinoy gymnast Carl Eldruyulo sa Antalya leg ng FIG Gymnastics World Cup. Nakuha yan ni Carl sa floor exercise event ng kompetisyon. Nanguna siya sa score na 14.100. Silver medalist naman ang gymnast ng Ireland habang bronze ang Spain. Ang medalyang yan ni Carl, kauna-unahan niyang ginto sa isang senior event ng Gymnastics World Cup. Nagkulay kahel ang langit sa southern at central Gaza dahil sa sandstorm. Sa bagsik din ng hangin dala nito, pinatumba ng sandstorm ang maraming tent na sinisilungan ng libu-libong Palestinian refugee. Nanlumo lalo sila dahil pagkatapos ng sandstorm ay nababaw na sa buhangin ang kanilang kutsyon at iba pang mahalagang gamit. Noong Oktubre pa, nagtigil putukan ng Israel at grupong Hamas kaya nakagawa na ng silungan ng mga Palestinian matapos mawasak ang kanilang tirahan dahil sa gyera. Pagkakuha ng senyas, pinasok ng mga tauhan ng NBI Special Action Unit ang aesthetic clinic na ito sa Makati City. NBI Dahil lang. Relax lang kayo. Inabutan ng mga operatiba ang mga kliyenteng nakahiga sa mga kama habang isinasalang sa mga procedure. Nakatago naman sa mga kabinet sa loob ng klinik. Yan yung mga gamot nila para sa hair. So hindi natin alam kung mga ano yan, kung mga FDA approved yan, sir. Sa kwarto ito naman mga kapuso, ginagawa daw yung mga procedures tulad ng paglalagay ng botox at fillers dito sa kamang ito. Pero ang nababahala raw itong NBI na makita nila, nakakabahala, itong mga mismong ginagamit na mga pang-botox, imbis na naka-refrigerate, ay eto, sa cabinet lang nakalagay. Kung kaya't malamang daw ay compromise na itong mga ginagamit sa pambotox na pwedeng magkaroon ng malaking epekto na negatibo sa sino mang panggagamitan nito. Hindi rin daw sanitize ang lugar at mga ginagamit sa aesthetic procedures. Kaya ayon sa mga eksperto ng NBI, posible magka-impeksyon ang kanilang mga kliyente. May dalawang Vietnamese na nagpapanggap na doktor. At yung nung pinuntahan, nakita yung clinic, yung botox, hindi mga nakarep. Tapos nung tinignan yung personalities nila, overstaying din ng mga Vietnamese. Inaresto ng raiding team ang dalawang Vietnamese at isang Pilipinang tumanggap ng Mark Bunny. Walang maipakitang katunayan ng pagiging doktor ang mga Vietnamese nang hinga ng mga otoridad. Kinumpis lahat ng kanilang equipment at mga gamot.
Wala pang pahayag ang mga niresto na nasa NBI Detention Facility sa Muntinlupa at naharap sa reklamong paglabag sa Medical Act at FDA law. Babala ng NBI sa publiko, sa hangarin nating makatipid o makamura at magpapaganda ay mabiktima po tayo ng mga katulad na ganitong mga modus operandi. So maging mapanuri po tayo, tingnan natin kung sila yung talaga mga doktor, tingnan po natin yung kanilang clinic, yung mga gamit na ginagamit. At kung may pagdududa po, agad na makipag-ugnayan sa aming pong tanggapan para kayo po ay aming masistihan at matulungan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong career high ranking para kay Pinay tennis star Alex Ayala. Mula sa dating world rank 31, umakyat ng 3 spots si Alex at ngayon number 29 na. Ito ang unang beses na umabot si Alex sa top 30 ng WTA rankings. Nitong nakarang linggo lang, umabot sa round of 16 ng Indian Wells Open sa Amerika si Alex. Nabigo siya laban kay Linda Noskova ng Czech Republic. Update tayo sa kaso ng 2 bangkay na natagpuan sa sunog na kotse sa Nueva Ecija. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rocky, isa na lang ang pinaghahanap na sospek kaugnay ng pamamaril at pagsunog sa 2 magkaibigan na diskubre sa loob ng sunog na kotse sa Peñaranda, Nueva Ecija. Ang gunman na base sa impormasyon ng Nueva Ecija Police Provincial Office ay isa umanong hired killer. Sabi ni Colonel Richie Claraval ng Nueva Ecija Police, patuloy ang paghahanap nila sa gunman na sa kanilang huling monitoring ay nagtatago sa hindi nila tinukoy na lugar sa Central Luzon. Tiwala silang malapit na nilang makuha ang suspect. Pero mas mainam daw na kung saan na lang sumuko sa kanila ang suspect. Nangyari ang insidente noong March 9 sa barangay Sinasahan sa bayan ng Peñaranda kung saan nakuna ng CCTV camera ang pagbaril at pagsunog sa mga biktima habang nasa loob ng kotse. Nauna na naaresto ang iba pang suspect kabilang ng isang babae na utak umano sa krimen. Utang na 2.5 million pesos ang sinasabing motibo kaya pinapatay umano ng primary suspect ang kanyang kaibigan. Sabi ni Colonel Claraval, nasangkot na rin dati ang primary suspect ng questionable bentahan ng lupa at sasakyan. Wala pang pahayag hanggang ngayon ang mga suspect. Samantala, ayon naman kay Police Colonel Annalisa Makapinlak, magdedeklara ng nationwide heightened alert ng PNP simula March 29 bilang bahagi ng SUBA o Summer Vacation 2026. Handang-handa na raw ang PNP para sa taunang pagsipa ng bilang ng mga bakasyonista. Nasa 54,900 na police at mga force multiplier ang i-deploy para tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Pero wala naman daw na monitor na banta sa seguridad ng PNP. Balik siya, Rafi. June, tungkol dito sa summer vacation na paparating, ano pang bilin ng PNP? Lalo't posibleng marami yung aalis sa kanilang mga bahay. Nako, yan ang talaga isa sa pinakabili nila dyan. Mag-ingat talaga kung iiwanan yung mga bahay. Huwag na i-post sa social media. Yan ang kabiling-bilin nila. Huwag na lang i-post na aalis sila sa kanilang mga lugar at ibilin daw ang kanilang tahanan. Pero sa pag-alis naman nila, tinitiyak naman ng PNP na patuloy yung monitoring, lalo na yung patrolling ng mga pulis sa kanilang mga komunidad. At naghanda na daw ang PNP para dyan, Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Back in Manila si sparkle artist Eman Bacosa Pacquiao na mapapanood soon sa isang Kapuso series. Chika ni Emma na galing Davao, nasa Manila siya para sa Never Say Die. Happy and blessed daw siya dahil ito ang first acting role niya. Excited din daw siyang makawork si Jillian Ward na sumuporta sa kanyang recent boxing match sa Bohol. Kasama ni Emma na dumating sa Manila ang kanyang pamilya. Mapapanood ang Never Say Die 8:55 p.m. sa GMA Prime. Mga mare, married na si Mikoy Morales at kanyang non-showbiz wife na si Isa Garcia. Dumalo sa kasalang pamilya at malalapit na kaibigan ng couple. Present sina Juancho Trevino, Charis Solomon at ang best woman ni Mikoy na si Mikey Quintos. Sa tamang araw na rin nakadalo si Pepito Manaloto star John Fer. January nang mag-viral ang malapatrick moment ni John nang dumalo siya sa maling kasal sa pag-aakalang iyon na ang wedding day ng couple. Kaya nakatanggap si John ng Earliest Bird Award sa reception ni Mikoy at Isa.
Bukas na sisimula ng pamamahagi ng ayuda para sa mahigit 100,000 tricycle driver sa Metro Manila. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, inaasahan ng DSWD na matatapos sa Webes ang sisimulang pamamahagi ng ayuda bukas para nga sa tinatayang 139,000 na tricycle drivers sa Metro Manila. Sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, nasa 30 payout centers ang mamamahagi ng ayuda sa 17 LGUs ng National Capital Region. Ayaw din daw nilang makaabala, Rafi, sa pamamasada ng mga tsuper ng tricycle. Kaya nga may schedule na ang mga ito sa pagkuha ng ayuda. Sabi ni Gatchalian, nasa 700 million pesos ang pondo na inilaan para rito na bahagi ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Tanging lisensya lamang at photocopy nito ang kailangan ng tsuper para nga sa physical na payout. Kung tumagal pa ang gulo sa gitnang silangan na pangunahing dahilan ng mataas na presyo ng petrolyo, sinabi ni Gatchalian na may pondo pa sakaling ang mga ilangan ng Part 2 ng ayuda, lalo't kalahati ng 60 billion pesos na pondo ng AIX daw ay ipinapalaan ng Pangulo sa ayuda para nga dito sa transport sector. Para naman sa ibang modalities gaya ng jeepneys, inaayos na lamang daw ang listahan at maaring sa susunod na Lunes, March 23, ay magsimula na rin ito na susundan naman ng iba pang PUVs. Sabi naman ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, inaasikaso na rin ang paglalabas ng 2.5 billion pesos na pondo na nakalaan naman para sa fuel subsidy. Sakaling mailabas at may kumpleto ng listahan, maaring i-roll out na rin daw ito sa ika-4 na linggo ng Marso. Inaaral pa ang halaga ng fuel subsidy na ibibigay sa mga operator at drivers ng PUVs, pero hindi na raw ito malalayo sa nagdaang ipinamahaging fuel subsidy. Target din ng LTFRB na ibigay ang subsidy sa pamamagitan ng e-wallets para nga mas maging mabilis at convenient sa mga benepisyaryo. Kinakausap naman ng DOTR ang mga toll operator para pababain muna ang kanilang toll fees para makatulong sa publiko, kasama na siyempre ang transport sector. Ayon kay Secretary Giovanni Lopez, kahit may mga ayuda na, nakikita pa rin nila na magkakaroon ng petisyon para sa fare increase sa PUVs, lalo't para ito sa kanilang sustainability, pero kailangan daw may balanse ang fare hike sa kakayanan naman ng mga commuters na mabayaran ang pamasahe. May inaaral din, Rafi, na libreng sakayan DOTR na gagawin daw kapag peak hours para nga higit na matulungan naman ang mga commuters. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz.